Hello po, welcome po sa ating, araling pang-espirituwal po. I'm Reverend Angeline De La Torre from the Diocese of Cabadbaran at, muli po, nandito po tayo sa ating online Bible study series every night po ng 8 to 9 p.m. So, ako po ngayon yung, magiging facilitator po ng ating Bible study. So, nawa po'y lahat po na nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga overseas na mga kapatid, ay magandang gabi po sa ating lahat po, ano. At sana nasa mabuti po kayong kalagayan at samahan niyo po ako sa yugtong ito sa ating pag-aaral ng Biblia at mamaya po may mga katanungan po tayo. Sana po ay maging participative at saka yung ating communication po through this Bible study. So, mm, ah, ngayon po, sisimulan ko po na ang ating Bible study. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Dakilang Diyos ng kasaysayan, kamanlalakbay, tungong Kanaan. Sa kamay ng mapangalitin, tayo'y iniahon. Kaloob niya'y kalayaan. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Dakilang Diyos ng sanlibutan, ang nagtubos sa ating kasalanan, ang namatay, ngunit nabuhay, siya'y kasama natin. Liwana'y paghari. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Dakilang Diyos ng kapayapaan, ating ilang sa kasalukuyan. Sa gitna ng kasamaan, tayo'y hinahamon. Tayo ay tuturon. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Tayo'y magpuri. Ang Panginoon ay sumainyo, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama na nasa langit, naniniwala kami po sa iyong salita at nagtitiwala sa iyo. Ang aming hangarin ay lumago sa aming pakikipagrelasyon sa iyo araw-araw at upang manawaan ang mga pangako sa iyong ginawa.
na iyong ginawa para sa amin. At sa gabing ito ay inaalay namin ang aming oras sa iyo at humihiling na pasiglahin at buhayin mo kami habang sinisilip namin ang iyong salita. Ang aming pananabik ay para sa isang mas malakas na pananampalataya at isang mas malalim na lapit sa iyo. Kaya naman, binubuksan namin ang aming sarili upang matanggap ang nais mong ipahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na kasulatan at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ating panoorin at pakinggan ang ating ebanghelyo mula sa Mateo sa kabanata 20 at talata 1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Alleluia,
Hello po sa lahat ng mga nanonood at nandito na po tayo sa ating pagpapaliwanag po no, the whole background ukol sa ating ebanghelyo na ating napanood at narinig. Ito po ay galing sa ebanghelyo ni Matthew sa kabanata 20 talata 1 hanggang 16. Ika nga, hinahanap ng guro ang kaniyang mga manggagawa. So, sa usaping pong ito, yung ating, background po sa gabing ito 'no, ay that the master, hinahanap niya yung, ganiyang mga workers. So, ito pong yung parabolang ito ay, it sounds to us as if na dini-describe purely yung isang imahinasyon sa isang sitwasyon but, hindi naman siya kalayuan sa isang, ah, at sa ating, being of hindi naman siya kalayuan sa ating, sitwasyon bilang isang manggagawa sa utusan ng ating Panginoon. The apart from, yung sa method ng payment at ay yung ating parabola po ay nagde-describe the kind of thing that frequently happen at certain times in Palestine. At yung ubasan na hina-harvest nila po yun towards the end of September and then close into the hills the rains came. At talagang minamadali nila yon kasi nga malapit na yung tag-ulan sa Palestina. If the harvest not gathered in before the rains broke, then ito'y talagang, ano, um, malalanta at saka talagang it was ruined. And so, to get the harvest in was a frantic race against time. So, kailangan talaga yung, madaming, mga manggagawa para naman mag-harvest ng, mga ubas. Kasi nga talagang, ika nga, kailangan nilang, ma-harvest yung lahat at kailangan sa isang araw, minamadali nila ang lahat kasi nga may tag-ulan yung after, the end of, the month of September. So, the pay was perfectly normal, yung payment nila 'di ba, isang denarius or ika nga drachma was normal days sa kanila na isang denaryo yung, um sahod nila buong mag-araw. So, it was not a wage which left any margin. Wala talaga kasi yun may hustisya sa kanila daw yung isang denaryo sa noong panahon na yun and, the men who were standing in the market ay hindi lang talaga sila patambay-tambay dun, kundi naghahanap sila ng, trabaho, 'di ba? So, nandun sa sulok ng market at naghihintay na may lumapit na isang, ah, master or isang, ika nga, isang may-ari ng mga ubasan para magbigay sa kanila ng trabaho, 'di ba? So, yung the marketplace po daw is just equivalent of the job and, center or employment agency sa ating panahon ngayon. Ika nga yung tao, nauna siyang pumunta doon sa market in the morning, 'di ba? Yung naghahanap talaga early in the morning. Naghahanap siya ng, maha-hired na tao para sa kaniyang ubasan. And the men who stood in the marketplace were waiting for work and the fact that some of them stood there until even 5 PM. Kasi nga wala talagang walang, nagha-hired sa kanila kaya until 5 PM nandun pa rin sila sa market. Hindi porket nandun sila, nagtatambay lang sila kundi naghahanap, 'di ba? And these men, ika nga na desperado talaga sila kasi until 5 PM,
na nandun pa sila, eh, malapit na yung dinner time, 'di ba? Dapat, eh, uuwi na sila at may dala na para sa na pagkain para sa kanilang family, but they are so desperate enough para makakuha talaga kahit sa ika nga isang oras na lang yung natitira, eh, talagang, ginagawan pa nila ng, paraan. Kasi yun yung mahirap 'pag nasa low class ka, 'di ba? So these men were hired laborers. They were the lowest class of workers, ika nga. And life for them was always desperately precarious. Slaves and servants were regarded as being at least to some extent attached to the family for whom they worked. So they were between the group. Their fortunes would vary with the fortunes of the family. Kasi gano'n naman talaga 'di ba, slavery kasi rampant talaga noon 'di ba? So yung naghihintay sa mga market para naghahanap ng, mga tao na magha-hire sa kanila. Pinakamababa talagang klaseng tao noon. But they would never be in any imminent danger of starvation in normal times. It was very different with the hired day laborers. So they were not attached to any group. Hindi talaga sila yung may amo na yung parang kumbaga may agency talaga 'di ba na mag-ha-hire sa kanila, may gano'n na may foreman or manager kaya dun. So wala, dun lang sila naghihintay. Na na they were entirely at the mercy of chance employment, and they were always living on the semi-starvation line. As we have seen, the pay was 1 denarius a day, and if they were unemployed for 1 day, the children would go hungry at home. 'Di ba? Kung hindi nila talaga wala silang kita sa isang araw, talagang magugutom yung family. For them to be unemployed for a day was disaster. Iyon ay talagang hindi kaaya-aya sa kanilang ah, pamilya at lalong-lalo na yung nandun na naghihintay na mai-hire. So the hours in the parable were the normal Jewish hours. The Jewish day began at sunrise 6 a.m., and the hours were counted from then until 6 p.m., when officially the next day began counting from 6 a.m. Therefore, the third hour is 9 a.m. So the sixth hour is 12 noon, and the 11th hour is the 5 p.m. So, itong parabolang ito is napakaklaro na picture out 'no, kung ano yung kind of, thing or which could happen in a marketplace of any Jewish village or town any day when the grape harvest was being rushed in before the rains came. So, yun yung, makikita nating, background sa ating, ebanghelyo na yun lang maibibigay ko. So, ngayon titignan naman natin sa isang aspeto yung trabaho at sahod sa kaharian ng Diyos. May binabanggit siya, tsaka binigyan natin ito ng 6 na parte para mas ma-discuss at mas mapaliwanag natin kung ano bang ibig sabihin ng ating ebanghelyo at ano bang ipinapahiwatig natin dito ano. So sa trabaho at sahod sa kaharian ng Diyos. Ika nga in the Jewish scholar C.G. Montefiore calls these parables one of the greatest and the most glorious of all. It may indeed have had a comparative limited application when it was spoken for the first time, but it contains truth which goes to the very heart of the Christian religion. Talagang, ito yung, mas nakatatak daw sa kanya at makikita 'to sa yung, sa relihiyon ng mga Kristiyano, 'di ba? So we begin with the comparatively limited significance it originally had. The first one, ito ay
sa isang babala sa mga disipulo. So, warning to the disciples. Bakit kaya? Because it is as if Jesus said to them, "You have received the great privilege of coming up into the Christian church and fellowship very early, right at the beginning. In later days, others will come in. You must not claim a special honor and a special place because you were Christians before they were. All men and women, no matter when they come, are equally precious to God." So, isa siyang babala, di ba? Na kahit ikaw yung nauna, kahit may nahuli, but you are we are equally precious to God. So there are people who think that because they have been members of the church for a long time, at totoo naman ito, the church practically belongs to them and they can dictate its policy, such as people resent what's to them the instruction of the new blood or the rise of a new generation, which different plans and different ways. But in the Christian church, seniority does not necessarily mean honor. Sa isang simbahang Kristiyano, ang seniority ay hindi nangangahulugang karangalan. Dahil nga, walang ika nga na uuna sa simbahan at walang nahuhuli. Kasi nga, we are um, equally sa paningin ng Diyos. Kaya it is a warning to us yung mga taong nauna na, 'di ba? Kasi baka tayo yung mahuli, 'di ba? So, iba naman yung usapin na yun. So, yung sinasabi ko ay, walang pinipili, yung Panginoon, 'di ba? Walang pinipili yung Panginoon. So, second, there is an equally definite warning to the